Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyo. Nandito na naman po ako, mag-share na naman ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Pero kagaya ng ating ginagawa na tayo muna ay mananalangin mga kapatid. Magsiyuko po tayong lahat. Yes Lord, Father God in Heaven, maraming salamat na naman Lord sa pagkakataon na to na ipinagkaloob mo upang kami makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Samahan mo po kami, turuan at gabayan o Diyos. Buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Samahan mo rin po ako, gabayan at turuan o Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Aming Diyos sa langit, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba o Diyos at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel, Brother OG po. Diyan po mga kapatid sa bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, kahapon shinare ko sa inyo ang chapter 19 na may pamagat na mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Maraming itinuro sa atin ng ating Diyos kahapon at ngayon marami na naman siyang ituturo sa atin mga kapatid dito sa chapter 20 na may pamagat po na mga parusa sa lalabag sa tuntunin. Ulitin ko lang mga kapatid ang pamagat ng chapter 20, mga parusa sa lalabag sa tuntunin. Mag-umpisa na po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang sino man sa Israel, katutubo o dayuhan na may sabi dito na mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek ay babatuhin hanggang sa mamatay. Ito yung iaalay mga anak kasi nung panahon na yun mga kapatid, may mga katutubo na inaalay nila yung anak nila para dun sa Diyos-Diyosan. Ito'y sinusunog nila ng buhay, mga kapatid. At sabi nga ng ating Diyos, kung sino man ang maghahandog kay Molek ay babatuhin hanggang sa mamatay. Yan ang inuutos ng ating Diyos. Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa sambayanan ng Israel dahil sa kanyang ginawa. Dinudungisan niya ang banal kong tahanan at nilalapastangan ng aking banal na pangalan. Doon sa mga masasamang gawain na yun, doon sa mga masasamang handog na yun mga kapatid, dinudungisan ang pangalan ng ating Diyos, ang kanyang banal na pangalan mga kapatid. Kapag ipinagwalang bahala ng mga taong bayan ang ganoong kasamaan ay hindi nila pinatay ang gumawa niyon, kasusuklaman ko ang taong iyon at ang kanyang sambayanan. Ititiwalag ko rin sa sambayanan ang mga sumasamba kay Molek, yung mga sumasamba doon sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, ititiwalag. Dapat batuhin yan, mga kapatid, yan ang utos ng ating Diyos. Ang sino mga sumangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga patay, sabi dito, sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Sabi dito, inilaan ko kayo para sa akin. Diba? Inilaan niya tayong lahat mga kapatid para lamang sa iisang Diyos natin, para kay Yahweh.
para sa ating Diyos sa langit, mga kapatid. Napakaganda ng sinabi niya sa atin lahat. Itong verse 7 hanggang 8, ulitin ko lang mga kapatid. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. At verse 8, ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilaan ko kayo para sa akin. Amen. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Verse 9 yan mga kapatid. Verse 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Amen and amen. Yan ang sabi ng ating Diyos mga kapatid na dapat nating sundin. Mahalin natin ang ating mga magulang. Ano man ang nagawa nila, napagalitan, napalo o anuman, nasabi nila, napalayas man tayo, hindi natin dapat sila murahin o laitin. Sila pa rin ay ating magulang. At yan ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Walang magmumura, walang lalait. Mananagot ang sino mang gumawa niyan sa kanyang mga magulang. Amen. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayun din ang babae. Ulitin ko verse 10, ang lalaking mangangalunya, mangangaliwa, papatol sa may asawa ng iba ay dapat patayin. Gayun din ang babae. Sabi dito, inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya ay makikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin, mga kapatid. Ang lalaki nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkakasala at pareho silang dapat patayin. Ang lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Mga karumal-dumal na gawain ito mga kapatid. At sinasabi ng ating Diyos na dapat silang patayin. Ang lalaking makipag-asawa, o sabi dito, ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumal-dumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan, mga kapatid. Dapat sunugin, no? Ang lalaking, ulitin ko lang, ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumal-dumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang lalaking makipagtalik sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Ang babaeng, sabi dito, ang babaeng nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Babae o lalaki nakipagtalik sa hayop, dapat silang patayin, pati ang hayop, mga kapatid. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid o ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila nagsama, sabi dito, ay gumawa ng isang kahihiyan. Dapat silang itiwalag sa sambayanan. Nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang parusahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag nila ang tuntunin tungkol sa karumihan, kapwa sila ititiwalag sa sambayanan. At 19, mga kapatid, kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila'y nagkasala at dapat parusahan. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinudungisan, sabi dito niya, ang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak pagka ginawa yun, mga kapatid, no? Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinudungisan niya ang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinudungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid. Mamamatay silang walang anak. Verse 22, mga kapatid, sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo mapalaya sa lupaing
pagdadalhan sa inyo. Huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo, sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil, no mga kapatid. Kaya sila pinapalayas doon sa lupain na yun, no? Pinapasakop yun sa mga Israelita dahil sa kanilang mga ginagawang karumal-dumal, mga kasamaan, mga kapatid. Ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain, isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa. Sabi dito, kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis sa mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ng inyong mga sarili sapagkat sa pagkain, dito huwag niyo raw dudungisan ng iyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin, sabi ng ating Diyos. At verse 27, mga kapatid, sino mang kumausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Amen and amen, mga kapatid. At yan ang inuutos ng ating Diyos at inulit niya yung mga ginagawang karumal-dumal. At sinabi nga niya sa pamagat, mga parusa sa lalabag, sa tuntunin, at ang mga lalabag dun ay dapat patayin, batuhin hanggang mamatay, itiwalag sa sambayanan. Dapat palayasin, mga kapatid, yung mga susuway sa sinasabi ng ating Diyos, mga kapatid, yung mga tinuturo na naman niya sa atin, na yun nga, inulit niya na dapat magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal, sabi ng ating Diyos. Inulit niya ulit to para sa ating lahat. Gumawa ng kabutihan. Huwag yung mga mahalay, huwag yung mga karumal-dumal, mga kapatid. Dahil sabi nga, kapag pumatol ka sa asawa ng iyong tiyo o anuman, mga kapatid, ikaw ay mamamatay ng walang anak. At kapag ginawa mo yung mga karumal-dumal na pagtatalik, mga kapatid, dapat daw ikaw ay batuhin hanggang sa mamatay. At inulit nga ng ating Diyos, kagaya ng sinabi ko kanina, sa verse 26, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 20, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos sa kanyang utos na pinaalala na naman sa ating lahat, mga kapatid. Muli, inuulit niya na magpakabanal tayo. Maging banal ang lahat ng tao. Dahil ang ating Diyos na nilalapitan, kinakausap, ang nagsasalita sa Biblia, mga kapatid, ay ang ating Diyos na banal. At ang nag-uutos sa atin ay Diyos na banal. Kaya dapat tayo sumunod sa Kanya. At sabi nga niya, ulitin ko lang, maging banal din tayong lahat. Amen and amen, mga kapatid. Salamat muli sa ating Diyos at salamat sa inyo, mga kapatid. Tayong lahat ay mananalangin ulit. Yumuko tayong lahat. Yes, Lord. Father God in heaven, maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming narinig, sa iyong mga utos na pinaalala mo na naman sa bawat isa. Thank you, Father God, dahil ang kagustuhan mo lamang ay kami sumunod sa iyo at maging banal, Father God. Wala kang ibang gusto sa amin lahat, kundi maging mabuting tao sa inyo, sumunod sa inyo, maging karapat-dapat sa inyo, at maging banal, O Diyos. Yan ang kagustuhan mo sa lahat ng tao, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming naririnig, napapag-aralan, nababasa araw-araw, O Diyos. Salamat po sa inyo, Father God. At salamat din sa mga taong pinili mo upang maghayag ng iyong mga salita. Sa mga bishop, pastors, and leaders, sa mga taong patuloy na naglilingkod, naghahayag ng iyong mga salita, kahit sa simpleng paraan lamang, O Diyos. Salamat po dahil tinawag mo sila, pinili mo sila upang maglingkod sa iyo, O God. Maglingkod ng totoo at tapat sa iyo lamang. At alam ko po na lahat kami, Lord, sinabi mo nga sa iyong salita na lahat kami ay iyong tinawag at pinili upang maglingkod. Yan ang purpose ng bawat tao dito sa daigdig. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa inyo, O God. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po.
At lagi mo po kaming turuan, gabayan, upang ang iyong mga salita ay lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso at ito'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, salamat po sa pag-ayos mo ng bawat bansa. Hindi lang bawat bansa, kundi bawat lugar, bawat tahanan, bawat pamilya, O God. Salamat sa paglinis, pag-ayos mo ng aming mga buhay, ng aming mga lugar, bansa, O Diyos. Alam ko po na inalis mo na ang virus sa buong daigdig. Ang virus na sinasabi niya na bago, Lord, ay hindi makakapanakit sa lahat ng iyong anak, sa mga tao, O God, na iyong nilikha. Dahil protektado mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong protection. Guidance sa amin lahat. Salamat, Lord, dahil protektado mo kaming lahat, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, ang bansang Israel, protektado mo rin sila, Lord. Kaya salamat, Lord, magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay ang aming mga pamumuhay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Ligtas kami palagi, O God. Masaya kami palagi in Jesus' name. Masagana kami palagi in Jesus' name. Malakas kami palagi in Jesus' name. Ang lahat ng may karamdaman ay yung pinagaling na in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng nagugutom ay pinakain mo na ulit. Magiging masagana. Ang mga nalulungkot ay magiging masaya na muli. In Jesus' name. Magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay ang aming pamumuhay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal, O God. Salamat at lagi mo po kaming inilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Salamat sa lahat ng biyaya. Blessings after blessings na ipinagkakaloob mo sa aming lahat, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa protection din na pinagkakaloob mo sa bawat presidente. Talino, Lord, at sipag upang sila gumawa ng kabutihan. Maglingkod ng tama na ayon sa iyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa lahat ng tao. Tagumpay namin sunod-sunod dahil po sa iyong pagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you muli, Father God. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen. And Amen. Amen po, mga kapatid. Amen po. Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat din po sa inyo, mga kapatid. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat po. Salamat.